Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So kahapon nga ay nagliyab si Joel Embiid at nagtala siya ng career high and franchise best na 70 points. At may kasama din niya na 18 rebounds and 5 assists on 58.5% shooting sa field and 21 of 23 shooting naman sa free throw line. Historic nga ang performance na ito. Ganun pa man mukhang naiintindihan na nga ni Embiid kung paano nag-work ang media at ang isip ng ilang mga fans. Sa post-game interview ay sinabi niya nga na syempre ay masaya siya na nakagawa siya ng record na ganito. Mahirap na nga daw gumawa ng mga ganitong record sa isang franchise sa pinaglaruan ni Will Chamberlain noon. Halos lahat nga daw ng record ay nagawa na nito. Ganun pa man ay alam niya nga daw na walang halaga ang lahat ng ito kapag hindi ka nagkampiyon. Well, ako nga ay medyo mixed ang reaction ko sa statement na ito dahil baka matotoo talaga na kailangan patunayan na Embiid ang kanyang sarili sa playoffs. Sa palagay ko nga ay hindi naman ito walang halaga dahil wala lang siyang championship dahil may mga katulad nga ni Sun Yi na may singsing sa liga. Malamang ang ilan nga sa inyo ay hindi siya kilala, ganun pa man hindi nga lahat nagwawagi ng MVP award, hindi din lahat nakakagawa ng 70 points at hindi din lahat nakakagawa ng franchise record for most points scored in a single game. Ikaw ba kaibigan, ano ba ang masasabi mo tungkol dito? Habang ibinalita naman ng Lakers reporter ng ESPN na si David McMenamin na nag-uusap na nga daw ang Lakers front office sa posibleng pag-package ng kanilang 3 draft picks including ang mga players upang i-pursue ang mga bona fide stars at tulad nila Donovan Mitchell at Trae Young. Hindi nga natin alam kung mapupull off ba nila ito, ngunit as of now ay yan nga ang balita ng Lakers reporter. Nag-uusap na nga daw ang Lakers front office tungkol dito. Si Trae Young nga ay hindi ko tiyak kung magiging fit ba siya sa Lakers ngayon. Ball dominant point guard din nga siya. Siya ay isang player na kailangan ng bola sa kanyang kamay upang ma-maximize mo ang kanyang galing. Ngunit alam naman natin ang katotohanan sa Lakers na hanggat andyan nga si LeBron ang point guard ng team. Maliban na lang nga kung planning for the future na ito. Dahil sa off-season nga ay free agent na si LeBron at pwede nang si Trae Young ang maging full-time point guard nila for the next 5 or 10 years. Habang si Mitchell naman ay napakaganda nga ng tinatakbo ng Cavs ngayon, so hindi natin alam kung papakawalan ba nila ito. And I doubt na mas madaming assets ang meron ng Lakers kaysa sa mga teams na naghahabol din kay Mitchell tulad ng Knicks at Miami Heat. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Babagsak naman sa 0 wins and 3 losses ang Indiana Pacers with Pascal Siakam matapos silang talunin ng Denver Nuggets sa score na 114-109. Nanguna dyan ng 31 points, 13 rebounds and 10 assists ni Nikola Jokic at 31 points, 8 rebounds and 7 assists si Jamal Murray. Bad news naman sa Pacers dahil out nga si Tyrese Haliburton sa next 3 games sila dahil sa same hamstring injury. Nagtala naman ng 25 points, 11 rebounds and 10 assists triple-double si Kawhi Leonard on 69% shooting sa field sa 127-116 win ng Clippers kontra sa Lakers. 23 points, 10 assists din si James Harden, 17 points si Paul George, 17 points si Terrence Mann, 17 points din si Norman Powell at 16 points, 6 rebounds si Russell Westbrook. Sa Lakers naman ay 26 points, 12 rebounds si AD at 27 points, 5 rebounds and 10 assists si D'Angelo Russell.